So, discuss natin tong statically indeterminate problem sa strength of materials, no? The steel rod shown in the figure has a diameter of 10 mm. It is fixed to the wall at A, and before it is loaded, there is a gap of 0.2 mm between the wall and B prime and the rod. Determine the reactions A and B prime if the rod is subjected to a force of 20 kN. Okay, so bakit ba ito tinawag na statically indeterminate, no? Kasi nga, kunyari may FBD niya, di ba? Ito yung A mo. Assumption muna na ganito yung direction. Okay, then ito yung sa B mo. Okay, kasi nandito yung 20 kN. Okay, pa nag-summation X ka, di ba? That is negative FA minus FB plus 20 is equal to 0. So, lipat mo yung FA and FB sa kabila. FA plus FB is equal to 20. Ito na yung equation 1 mo. Okay? Statically indeterminate siya kasi hindi siya kayang isolve ng equilibrium equation lang. Okay? Isang equation lang meron tayo pero dalawa yung unknown. So, kailangan pa natin ng isang equation? Okay, so saan siya manggagaling, no? Sa deformation natin, no? Okay, yun yung magiging compatibility equation natin, no? Compatibility equation. Okay? So, sabi sa problem, may gap daw dito na 0.2, tama? Okay? So, yan yung ating gagamitin para masolve natin yung problem, no? Yan yung magiging another equation natin. Pwede nating masabi na yung total deformation ay equal sa 0.2 mm. Okay? So, ibig sabihin, 0.2 is equal sa deformation ng A plus deformation ng B. Okay? Kasi ayan yung gap eh, di ba? 0.2. Okay? Saan ba equal yung deformation, di ba? That is PL over AE. Okay? So now we have 0.2 is equal to yung force sa A dito. Okay? Sa free body diagram natin, pag nag-cut ka dito, di ba? Anong magiging direction ng A? Pag ganun siya, di ba? So, ibig sabihin, tensile. So, positive. Tama. So, positive FA. Yung length niya, which is, ito yun, no, 400 mm. 400 over area. Given naman na yung diameter, di ba? 10 mm, di ba? And given naman na sa problem na 10 mm in diameter. Pi over 4 times 10 squared. Then, yung E mo ay 200. Given na din. Okay? So, ito kasi 20 dito sa equation 1, naka-Kn siya. So, tama na to na 200 kasi di ba ang GPA mo Kn per mm squared? Okay? So, ang makukuha nating force dito ay naka-Kn. Okay? So, ganun. Consistent lang tayo sa unit, no? Next is yung sa deformation naman ng B. Notice na pag nag-section ka dito sa B, yung force mo ay pag ganun, di ba? So, sabihin, compression siya. So, sabihin, negative, no? So, minus. Tama. Minus FB. Yung length ng FB, ito yun, 800, di ba? Then, same lang naman yung area at E, di ba? Constant naman sa steel nyo given. Okay na, 10 mm. Then, yung E mo ay 200. Okay. So, yan na yun, no? Two equation, two unknown lang tayo. Masolve na natin yung FA and FB. Pero, para mas madali yan, input ko muna sa calcu tong FA and FB, tapos store na lang natin. Okay, kasi mahirap mag-type mamaya pag naaganto eh, no? Pag matagal. Yan. So, ito, 200. Yan. So, ito, store ko siya sa A, no? Yan. Tapos, yung sa B naman, negative 800. Wait. Times pi over 4. 10 squared times 200. Yan. Store ko naman siya sa B. Okay? So, yan. Mas madali na tayong makapag to equation 2 unknown, no? Yan. Punta ka lang sa mode 5, then 1. Unahin ko muna sa equation 1, no? Okay? Coefficient ng A and B, FA and B, 1 para sa man 1, then 20. Yan. So naman, coefficient ng A mo, yung in-store natin sa A, tama? Yan. Itong sa B, yung in-store natin sa B. Then, nasa right side, 0.2. Yan. Then, equal 15.9513. Ayan yung force sa A kasi siya yung una nating in-input, eh, di ba? Okay, so FA mo, 15.9513 kN. While yung FB, that is 4.0487. Okay.
4.04, ay wait, 4.0487 kN. Ito na yung ating final answer. Okay, so ganun lang natin siya, sinolve, no? Use statistical indeterminate, manggagaling yung isang equation sa deformation, no? Okay, so ganun lang siya. No? So thank you for listening. Tuloy pa natin sa susunod.